Sa gitna ng lumalalang isyu ng korupsyon sa flood control projects, isang mabigat na akusasyon ang binitiwan ni Vice President Sara Duterte laban kina Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Anya ginagamit ang mismong mga institusyon ng gobyerno para sa pansariling interes, dahilan para tawagin niyang hindi na matatag ang pamahalaan. Sa isang press conference, diretsahang sinabi ni VP Sara na matagal nang usap-usapan ang umunoy maletang naglalaman ng pera. Pero ngayong may testigo na umaming siya mismo ang nagdadala nito, anya, lumabas na ang katotohanan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng mga suitcases na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Hindi lang daw flood control projects ang pinagmumulan ng mga ganitong payola. Idinawit mismo ni VP Sara si Martin Romualdez sa iligal na sugal at iba pang mapagkukunan ng pera. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Ngunit ayon sa Vice Presidente, maraming insider ang natatakot magsalita. Takot anya silang matunton at matanggal sa pwesto. Ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the President. Sa tanong kung may kinalaman ang kampo ni Romualdez, mariin na oo ang sagot ng pangalawang pangulo. Ito raw ang parehong grupo na nagbanta noon sa kanyang confidential funds, dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang pondo noong 2023. Pero ang pinakamatindi, mismong estado ng bansa ang kanyang kinestyon. Ayon kay VP Sara, hindi na matatag ang gobyerno dahil garapalan ang pang-aabuso sa mga institusyon at walang malinaw na proyektong naipapakita. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling, pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. Git niya hindi man lang natuloy ang inaasahang pagpapatuloy ng mga proyekto mula sa Duterte administration gaya ng Build, Build, Build. Dagdag pa niya, mismo sa 2025 budget may mga blankong pinirmahan umano ng Pangulo, patunay ng kapabayaan. Nagpirmahan sila ng budget na may mga blanko, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanko. Ma'am, your reaction lang dun sa mga lumalabas sa Senate hearings, allegations of bags of money being delivered po kila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng mga suitcases na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware,
case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. You weren't surprised? Hindi na ako nagulat, ma'am, kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko, first hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila, at paano nila ginagawa yun. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Ma'am, may we know po yung source ng information that they are receiving? Yung mga, ayoko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko, tatanggalin nila yung tao, wala na tayong, From his office? Pero hindi po ba, oh yes. From his office? ba dapat lumabas na yun para makasuhan sila? Ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. Diba? So, walang nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. But from the office of Congressman Romualdez po yan? Oh yes. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. But do you think the government is still stable? No. Ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling, pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we run on the platform of unity and continuity. Ang expectation noon is that there will be continuity on the projects like the build projects of the former administration at yung mga iba pa na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala naman tayong nakita. Last question. Hindi nag-serve as an instrument lang sina Congressman Romualdez. Hanggang pa ako dito, hanggang alauna pa ako dito, JC. Ay, sir. Hindi nag-serve as an instrument sina Congressman Romualdez at may kumpasito ni President Bongbong Marcos. Example na lang, noong budget, example na lang ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila
na merong mga ganon na blanco.